Kinben Book 5, Chapter 86. Pasimpleng sumaludo si Kyle kay Maki na nakasuot ng uniforme ng Team Kalapan, kaso hindi ito sigurado na makakapaglaro sa labang ito. Okay na naman ang tuhod ni Romero, kaso mukhang hindi siya basta ipapasok ni Coach Isaiah base sa meeting nila kanina bago ang game. Si Baro naman ay may angas na kinamayan si Gamboa at ganoon din si Rayos. Tila kasi nag-flashback sa isip ni Semeron ang mga ginawa ng mga ito noong una nilang paghaharap. Pagdating naman kay Ricky ng kamayan niya si Kyle ay makikita nga ang masayang tinginan ng dalawa. Ihanda mo ang sarili mo, Ricky. Babawi ako sa game na ito. Sige Sir Kyle, handang-handa na ako noong isang araw pa. Sagot naman ni Mendez, at mula naman sa dalawang coaches ay tila may gigil pa rin kung tumingin ng coach ng Oxy kay Isaiah. Hindi na ako magsasalita na mananalo kami. Ang mga players ko na ang bahalang gumawa noon. Sabi nga ni Coach Barcibal, at tumangon naman si Cervantes. Hindi na nga ito nagsalita, at pagkatapos noon ay nagsibalikan na sila sa kani-kanilang bench. Makikita na nga rin ang pagtayo ng kani-kanilang starting five. Ang crowd ay umingay na nga, at mas lalo itong pinalakas nang magsipasok na nga sa loob ang first five ng dalawang koponan. Nakasuot ng asul na uniforme ang Kalapan City Blue Phoenix, habang nakasuot naman ng kulay purple na jersey ang Occidental Mindoro Mangyans. Kanya-kanya na nga rin ang opinyon ang mga manunood. Marami na rin ang patagong kumalat sa mga manunood para sa mga pusta. Lamang nga sa pustahan ng Kalapan base sa mga ito. Mukhang hindi basta magpapatalo sina Lastimosa sa game na ito. Sabi nga ni Rare sa kanyang kasamang si Calvin. Nakapwesto nga sila sa hindi kalayuan mula sa bench ng Kalapan. Kasama nga rin ni Rare ang kanyang ama at ang kanyang kapatid na babae at si Jeron na nakasuot ng jersey ni Mendez. May dala nga rin itong placard para kay Ricky. Nagbago na rin ang laro ng Occidental Mindoro, lalo na itong si Kyle Lastimosa. Isa pa, sure akong may adjustment silang ginawa after ng practice game natin. Wika naman ni Calvin na pasimpleng napatingin sa hindi kalayuan. Nakakita nga siya ng ilang manlalarong mula sa Batangas. Napaseryoso rin siya nang may makitang bagong mukha sa kasama ni Russell Javier. Siya siguro yung Duremdes na pumalit doon sa dati nilang mga Duremdes. Anak daw ito ni PJ Duremdes. Sabi pa nga ni Calvin sa kanyang sarili. Naalala nga niya ang naging laban nila sa Maharlika kontra sa mga ito noong nakaraang season. Wala nga siyang nagawa kay Javier, at nagawa nitong ilimit ang kanyang scoring nang ito ang naging defender niya. Sikat na ang pinsan mo, Utoy. Sabi naman nga ni Russell sa katabi niyang si Lionel na napatawa na lang. Siyempre, ganyan kami mga Duremdes. Mas gumaling nga siya kumpara noong huling laban natin. Isang buwan pa lang nakakalipas pero ganyan na agad siya. Sambit pa nga ni Lionel at napangiti agad si Russell. Kung hindi tayo magiging maingat, ay pwedeng matalo nila tayo sa sunod na makalaban natin sila. Kalmadong wika nga ni Russell. Hindi iyon mangyayari. Kaya nga nagpapamentor ako sa inyo. Hindi pwedeng matalo tayo ni Ricky. Sabi nga ni Uncle, maganda ang team natin ngayon. Maganda talaga kasi sumali ka na rin sa wakas sa team ng Batangas. Ang tagal mo nang pinapasali, pero ngayon ka lang nagkaisip na maglaro sa Wildcats. Sambit pa nga ni Russell. Napangiti naman si Lionel. Iba rin kasi kapag dumadayo sa kung saan saan. Mas nahahasa kasi ang skills ko kapag ganoon. Kung sa bagay tama ka. Sabi pa nga ni Russell na napasulyap sa hindi kalayuan. Napangisi siya nang makita niya si Knight Abad. Sino ang sa tingin mo ang mananalo, Knight? Tanong nga ni Mario C sa kanyang katabi na kasalukuyang ngumunguya ng bubblegum. Hindi ko masabi, pero pagdating sa lineup ay Kalapan. Kaso, ang magiging laro ni Kyle Lastimosa ang magsasabi kung makakakuha sila ng panalo. Kapag naging dikit ang last quarter, baka makakita tayo ng clutch plays mula sa kakambal ni Kyrie. Seryosong winika nga ni Knight na napatingin kay Kyle na kasalukuyan nang nasa loob ng court. Nakapwesto na nga ang dalawang sentro sa gitna at makikita nga ang pagtango nila Nete kay Magbuo. Tila nga nagkaroon na naglalabang pwersa sa dalawang ito ng mga oras na iyon. Alam na nga nila Nete na mahusay itong si Magbuo, pero mas pagbubutihin daw niya ang kanyang laro laban dito.
Malakas din ang aming team. Sabi pa nga nila Nete sa sarili. Occidental Mindoro Mangyans, 4-2. Kyle Lastimosa number 24, 6'4", point guard. Vincent Gomez number 23, 6'2", shooting guard. Julius Gamboa number 9, 6'4", small forward. Israel Sandoval number 22, 6'8", power forward. Peter Lanete number 10, 6'10", center. Calapan City Blue Phoenix, 6'0". Ricky Mendez number 3, 5'6", point guard. Dre Michael Sanchez number 9, 6'4", shooting guard. Carlo Ibanez number 8, 6'7", small forward. Marky Lee number 4, 6'8", power forward. Marlon Magbuo number 6, 6'9", center. Humanda na nga ang mga manlalaro sa loob ng court. Si Coach Isaiah nga ay napatingin sa kabilang bench dahil mukhang si Lastimosa raw ang magiging katapat ni Mendez ngayon. Maagang challenge daw ito sa kanyang bata at sana raw ay maging maganda ang kalabasan nito. Si Dre nga ang ipinasok niya imbis na si Baron. Nakita kasi niya last game ang magandang ginawa nito at ni Ibanez sa pagkontra sa GG Brothers na sina Gamboa at Gomez. Ang iniisip na lang niya ay kung ganoon pa rin ang magiging laro ng dalawang ito ngayong finals. Physicality. Maging physical tayo sa paglalaro ngayong finals. We need to break their momentum. Sa pagkakataong ito, gusto kong maging physical kayo lalo na kay Mendez. Si Mendez ang una nating dapat mapahina sa lineup nila. Wika naman ni Coach Barcibal sa kanyang sarili habang nakatingin kay Kyle Lastimosa. Ako na coach ang bahala kay Ricky. Ako ang magbabantay sa kanya hanggang sa matapos ang game. Sambit nga ni Kyle kanina sa kanilang meeting bago ang larong ito. May tiwala nga siya rito kaya alam niyang magagawa nito ito. Excited na nga ang lahat ng mga manonood. Maging ang mga manonood sa kani-kanilang mga bahay ay ganoon din ang nararamdaman. Hindi nga lang mga taga-Palawan na nakasubaybay sa labang ito. Maging ang mga taga-kalapit na probinsya ay ganoon din. Isa pa, naka-live din ang laro sa page ng Palawan News at laking gulat ng mga admins nito nang umabot na sa 10,000 plus viewers iyon na napakabihirang mangyari sa mga naging telecast nila sa Mima Ropa League ngayong season. Sumilbato na nga rin ng referee na nagpunta sa gitna na may hawak ng bola. Dito na nga humanda ang 10 players sa loob ng court. Iginalaw na nga rin ni Magbuo ang kanyang isang paa at nang italang na ng referee ang bola pataas ay dito na nga naganap ang jump ball ng Game 1 ng finals. Umalingaw-ngaw ang pagtapik nila sa bola at tumapon ito papunta sa likuran ni Magbuo. Nasambot nga ito ni Dre Sanchez at makikita naman ang mabilis sa pagbaba sa side ng Kalapan ng mga taga-Oxy. Isang kalmado at walang pagmamadaling aksyon iyon para sa mga naka-purple na ikinatango ni Coach Isaiah. Napatingin nga agad si Dre kay Ricky at ipinasa niya rito ang bola na sinundan niya ng pagtakbo palapit kay Gomez. Si Ibanez naman ay marahang gumalaw na makitang si Marky Lee ay papalapit. Dito na nga naganap ang screen at biglang nag-cut si Ibanez sa depensa ng Oxy matapos iyon. Nakita naman ni Ricky ang nangyayari at habang pinapatalbong niya ang bola ay napatingin naman siya sa kanyang defender na si Kyle Lastimosa. Pakaramdam niya ng oras na iyon ay may malaking pader sa kanyang harapan. Bumigla nga si Ricky ng pagkaliwa ng takbo at kasunod noon ay ang bigla niyang pagpihit pa kanan. Sinundan niya iyon ng isang malakas na pato ng bola sa sahig at dito ay isang bounce pass ang kanyang ginawa. Lumampas nga iyon sa tabi ni Lastimosa at napaseryoso na lang si Ricky nang mabilis na gumalaw ang isang kamay nito. Natamaan ni Kyle ang bola at naging dahilan ito upang ang pasang iyon ay masira. Napatakbo naman agad si Ricky para habulin ito kaso ginit-git siya ni Lastimosa. Dito nga ay mas binilisan ni Mendez ang takbo kaso biglang lumakas ang pagsabay sa kanya ng kanyang katapat. Mabuti na nga lang at biglang lumitaw si Dre na nabawi pa rin ang bola. Pagtingin nga rin ni Sanchez kay Mendez ay agad na huminto ito. Hinawakan nga ni Dre ang bola at iniiwas ito kay Gomez. Kasabay nito ay ang biglang paglitaw ni Ibanez sa tabi ng kanyang defender. Dito na nga naganap ang screen at mabilis na tumakbo si Sanchez habang hawak ang bola. Umatake siya sa basket at habang nagaganap ito ay pasimple namang lumalayo si Marky Lee mula sa katapat nitong si Sandoval. Dumiretso pa nga sa basket si Sanchez at sa paglapit niya kay Lanete ay bumigla siya ng pihit pakaliwa at ipinasa ang bola sa nasa corner na si Marky Lee.
kumawala ang bola. Kaso tila nabasa rin ng kalaban ang galaw na iyon dahil lumitaw bigla si Lastimosa at nagawa nitong ma-intercept iyon na nagpaseryoso sa mga taga-Kalapan. Si Ricky naman ay naiwan dahil sa biglaang pagharang sa kanya ni Gamboa. Pumunta sa labas ng court ang bola at mananatili pa rin sa Kalapan nito. Kaso may 2 segundo na lang na natitira sa shot clock ng Blue Phoenix. Si Coach Isaiah nga nakasalukuyang nakahalukip-kip at nakatayo ay nakita ang magandang depensa ng Oxy. Pinaghandaan daw sila ng kalaban at mukhang ito na ang ginawang adjustment ng mga ito upang sila ay matalo. Napangiti pa ng marahan si Kyle kay Ricky matapos iyon. Agad nga niya itong dinikitan upang hindi basta makahawak ng bola. Nang makita naman ito ni Ibanez ay mabilis siyang tumakbo para hingiin ng bola sa inbounder na si Magbuo. Ginamit nga niya ang screen na ibinigay ni Sanchez at sa pag-atake niya papunta sa ilalim ng basket ay doon na nga rin ipinasa ni Marlon ng pataas ang bola papunta sa kanya. Nasambot ito ni Ibanez at mabilis nga siyang tumalon para itira ito. Napaseryoso na nga lang siya nang nasa harapan na niya si Sandoval at nakaharang na ang dalawa nitong kamay sa vision niya sa basket. Pinakawalan nga ni Carlo ang bola at napaseryoso siya nang may isa pang kamay ang lumitaw mula sa kanyang tabi at nang lumapag siya ay dito na nga rin lumapag si Lastimosa na nagawang i-block ang kanyang tira. Nice shot. Sambit nga ni Kyle at dito na nga rin sumilbato ang referee dahil sa Oxy na ang bola. Isang 24-second violation nga ang nangyari sa Calapan City na kinaseryoso ng mga nag-cheer para sa kanila. Si Ricky naman ay makikitang nasa likuran nito na hindi nga nagawang pigilan ng ginawa ni Kyle. Masyado raw itong madikit magbantay sa kanya ngayon at tila raw walang balak ito na siya ay basta pahawakin ng bola. Sa Occidental Mindoro na nga ang possession at si Lastimosa ang sumambot ng bola. Pagkaharap nga niya ay agad niya itong iniiwas mula kay Mendez. Alam ko na ang move mong iyan, sabi pa nga ni Kyle sa sarili at nang makita niya si Lanete na lumampas sa kanya ay dito na nga siya tumakbo. Ginamit niya ang kanyang sentro upang hindi siya basta madikitan ni Ricky. Tagumpay niyang naitawid sa gitna ni Lastimosa ang bola at dito na nga rin kumilos ang kanyang mga kasamahan. Dito na nga gumalaw sina Lanete at Sandoval dahil binigyan nila ng double screen option si Gamboa na bumigla ng litaw sa kaliwa ni Lastimosa. Isang 3-point setup ito at agad namang ipinasa ni Kyle ang bola rito na sinabayan niya ng sandal kay Mendez para hindi na ito makawala pa. Napaseryoso na nga lang si Ricky sa nangyari at pagtingin niya kay Gamboa ay nakalapag na ito. Ang bola naman ay umarko at hinalit nito ang basket sa pagpasok nito roon. Nagwala nga rin ang Lastimosa fans matapos iyon at isang 3-0 na ang nangyari matapos ang play na iyon. Si Coach Isaiah nga ay napaseryoso sa ginawang iyon ni Lastimosa. Napasulyap din siya sa bench ng Occidental Mindoro at nang makita siya ni Coach Barcibal ay nakita niya ang pagngiti nito. Ayaw kong maging kampante pero malakas ang kutob ko na masisilat namin ang unang game. Sabi nga sa sarili ni Coach Barcibal at agad siyang sumigaw sa kanyang mga players na bumaba na kaagad sa side ng Kalapan. Agad nga nagtakbuhan ang team ng Mangyans sa side ng Kalapan. Dito na nga nila inabangan ang kanilang mga kalaban at sa pagdating ni Mendez ay mabilis siyang hinarangan ni Kyle Lastimosa na mabilis ding naging malikot ang mga kamay. Ito ay upang hindi raw basta makalusot si Mendez at upang masira rin daw niya ang magandang ball handling nito. Lampasan mo ako Mendez. Bulalas nga sa isip ni Lastimosa at dito na nga maririnig ang paglangit-ngit ng mga sapatos nila. Dito na nga rin nakita ng marami na hindi makalusot si Mendez kay Lastimosa. Masyado siyang madikit, hindi ako basta makabuelo. Sabi naman ni Ricky na mabilis na tumagilid ng bahagya. Dito na nga niya nakita ang paglapit ni Ibanez para bigyan siya ng screen at maganda raw itong pagkakataon. Isang mabilis sa pag-abante na nga ang ginawa ni Ricky. Lumitaw naman si Ibanez para harangan si Lastimosa. Nakawala na nga si Ricky kaso mabilis naman siyang hinarangan ni Gamboa na naging madikit din ang depensa sa kanya. Kasabay rin ang pangyayaring ito ay agad niyang ipinasa ni Ricky ang bola sa kumawalang si Dre mula kay Gomez. Kaso biglang sumulpot si Lastimosa sa daraanan ng bola at ito ang nagpaseryoso sa mga fans ni Mendez. Kasunod din ito ay ang mabilis sa pagtakbo ni Gamboa, Gomez at ni Lastimosa na siyang nagpapatalbog ng bola. Agad din naman silang hinabol ni Dre, Ibanez at Sanchez. Ang mga manonood ay napalunok sa nangyayaring ito.
Si Ibanez nga ang kasabay ni Lastimosa at nang makita nga niya na si Mendez na ang nakay Gamboa ay dito na nga niya ibinato ang bola sa basket na ikinaseryoso ng mga manonood. Tumalon nga si Gamboa at sinubukan pa itong pigilan ng 5'6" na si Mendez. Napakuyom na nga lang si Maki habang nasa bench dahil sa nangyari. Kitang kita nga niya kung paanong dinakdakan ni Gamboa si Mendez mula sa alley-oop pass ni Lastimosa. Bumagsak si Mendez at natawagan pa ng foul. Pagkalapag nga ni Gamboa ay agad siyang lumapit kay Lastimosa at doon na nga kumawala ang kanilang apiran na nagpaseryoso sa mga players ng Calapan City. Ang pagsira ng magandang momentum ni Mendez, iyan ang dapat nating gawin. Mabilis siya pero kapag patuloy ninyo iyang dinikitan ay masisira ang kanyang galawan. Isa pa, kapag siya ang babantay ay tirahan ninyo, dakdakan ninyo. Kung maka-steal man siya ay hayaan ninyo. Ipakita ninyong ang depensa niya ay hindi palaging uubra sa mga athletic players na gaya ninyo Kyle at Julius. Physically ninyo hanggang sa matakot na siyang sumabay sa inyo. Napangiti na nga lang si Coach Barcibal sa play na iyon at napakuyom dahil mukhang may expose na raw niya ang kahinaan ng 5'6" na si Mendez. 6-0 ang naging score. Ito ay matapos maipasok ni Gamboa ang kanyang bonus shot mula sa foul na ibinigay sa kanya ni Mendez.